Magpapasko na nga kaya naman marami na namang Christmas lights display dito sa Japan. Hi minasang! Samahan niyo po kami sa aming mini vlog. May work daw si Daddy papunta sa Hiroshima. Kaya naman sinama niya na din kami ni Aki para makapag-sightseeing na rin. Habang nasa work nga si Daddy, niyaya ko si Aki magpunta sa book off. At eto nga, nagulat ako, ang daming nakatambak dito. Tignan nyo naman, ang ganda pa ng Converse. Mukha pang bago. Tig 300 yen lang. Grabe, ang mura. Imagine, original to ah. Naku mga ante, mukhang mabubudol na naman ako. Hala ka, ang ganda ng boots oh. Perfect sa weather kasi winter. Magkano kaya to? Oh my God, 300 yen lang. Ano pang inaantay natin? Isukat na natin! Grabe mga ante, bagong-bago pa siya, wala pang dumi yung talampakan, sulit na sulit sa 300 yen, diba? Oh, ano ka dyan? Halata bang tig 300 yen yan? I-basket na this! Bago pa nga ako tuloy mabudol dito, niyaya ko na nga si Aki lumabas. At pumunta dito sa may Hondorin naman. Nadaanan nga namin tong Sanrio shop at ang daming cute na display. Naku, hindi na ako pumasok mga ante kasi baka meron na naman ako mabili dito. Ang cute oh. Habang naglalakad naman kami, may naamoy nga kaming mabango at pinuntahan nga namin kung saan yun. At eto nga, may nagtitinda pala ng melon pan dito. Siyempre, hindi magpapahuli si Aki at gusto niyang tikman talaga yan. Favorite niya yan eh. Siya na nga lang mag-isa yung bumili. Binigyan ko na lang siya ng exact amount kung magkano yung bibilihin niya. At habang kumakain nga, maglalakad na rin kami papunta sa may illumination display. Grabe mga ante, ang bilis ng isang taon at magpapasko na naman nga. Parang kailan lang nung nadala ko si Aki dito. Ngayon magtatatlong taon na rin pala siya sa Japan. Pangalawang beses nga ni Aki ngayong araw na to na magpunta dito sa illumination display sa Hiroshima. Every year nga talagang naglalagay sila ng display na ganito. Simula November 15 hanggang January 3, 2025 ay meron pa nga ito. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta dito, pwede pa kayong humabol hanggang sa January 3. Nako mga ante, lalo na kapag may kasama kayong bata, sobrang matutuwa talaga sila kasi sobrang dami talagang Christmas lights. Hindi lang pala mga bata, kundi pati na rin ang mga isip bata. Binidyo ko na nga lang kasi walang magpipicture sa amin ni Aki dahil walang kasi kami dyan. At sa mga oras nga na to, ang sakit-sakit na nga ng paa ko mga ante, kakalakad namin maghapon. Pero sulitin na lang kasi madalang lang naman. Natapos na nga daw sa work si Daddy kaya naman antayin na nga lang daw namin siya. Ito pala yung mga hindi na namin napuntahan kasi sobrang dami pa at hindi ko na talaga kayang maglakad. Bukod sa hindi ko na kayang maglakad dahil masakit na nga pa ako mga auntie, ang lamig-lamig pa. Fast forward na nga tayo at eto na nga, dito na nga lang kami kumain sa izakaya. Dito lang to sa harap kung saan kami nag-check-in na hotel. Para nga hindi na mag-drive si Daddy at makainom din siya ng beer. Kain tayo mga ante. Alam nyo ba, dati hindi talaga ako kumakain ng sushi. Kasi syempre sa una, hindi tayo sanay pag galing Pinas na kumain ng fresh na isda, diba? Pero ngayon mga ante, si Daddy nagreklamo na kasi ang dami ko na kumain talaga ngayon ng sushi. After nga namin kumain sa izakaya, nagpunta rin kami sa 7-Eleven at yan bumili nga ako ng panghimagas. Nakikita ko nga rin kasi itong brulee ba tawag dito? Basta yan na yun.
Nakikita ko nga kasi yan sa iba pang mga nagvo-vlog. Masarap nga daw, kaya ayan, tinay nga din namin. Nasa 300 plus din yata yung presyo nito. In fairness, masarap siya. Nagustuhan din namin ni Aki. Ayun lang mga ante, yung nangyari sa buong araw namin for today's video. Salamat sa panonood. God bless! Mata ne!